tayo makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Ito na ang araw, gawa ng Panginoon. Mawit ng masaya, purihin ang Diyos. Magtipon tayo, makisalo sa lamesa ng Diyos. Grasya niya'y handa na, magalak at magsaya. Lamesa ng Diyos, magalak at masaya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ni San Vicente, Diakono at Martir. Minsan tayo ay naiinggit sa iba dahil naiisip natin hindi pa rin sapat ang grasya at biyaya ng Diyos na nasa ating buhay. Kapatid, gayahin natin ang mga sinaunang Kristiyano, ang mga martir, na wala silang takot na humarap sa mga panganib ng buhay. Kapag ikaw ay naiinggit, sinasaktan mo lang ang iyong sarili. Wala ka dapat ikainggit sa iba dahil ikaw ay pinagpala, hindi mo lang nakikita. Kaya naman hingin natin sa banal na misang ito ang katatagan ng loob, ang malalim na pananampalataya, kamukha ng mga martir na sa gitna ng ating mga sarasariling pag-uusig, problema at pagsubok, tayo'y palaging magpuri at magpasalamat sa Diyos at paniwalaan natin na hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Dito tayo humugot ng panibagong lakas. Ito sanang maging pag-asa natin araw-araw. Sa mga napakaraming beses na kung saan nagkulang tayo sa pasasalamat, hindi natin nakita at pinansin ang mga biyaya ng Diyos sa pinagkakaloob niya sa atin araw-araw. Ngin natin ito ng patawad sa Kanya para tayo ay makita minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, mag-umapaw nawa sa amin ang iyong Espiritu upang ang aming puso ay matigib ng pag-ibig mo. Na sanhi ng pananaig ng martir na si San Vicente, nung ang katawan niya ay pinapasakitan ng mga umuusig. Niluluhog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, matapos mapatay ni David si Goliath, nagbalik na si Haring Saul at ang kanyang mga tauhan. Sa bawat bayang madaanan nila,
Sinasalubong sila ng mga kababahihan na umaawit at sumasayaw sa saliw ng mga pandereta at alpa. Ganito ang awit. Libo-libo ang pinatay ni Saul, ang kay David naman ay 10,000. Nagalit si Saul at naisaloob niya, kung sinasabi nilang 10,000 ang pinatay ni David at ako'y libo-libo lang, kulang na lamang ay siya ang kikilalanin nilang hari. At mula noon, naging mainit na ang mata niya kay David. Minsan, nasabi ni Saul kay Jonathan at sa kanyang mga tahuhan ang balak niyang pagpatay kay David. Mahal ni Jonathan si David, kaya sinabi niya rito ang balak ng kanyang ama. Ang sabi niya, binabalak ang patay ng aking ama, bukas ng umaga, magtago ka sa isang lugar. Yayayain ko naman ang aking ama sa may pinagtataguan mo at kakausapin ko tungkol sa iyo. Pagkatapos namin mag-usap, sasabihin ko agad sa iyo ang anumang sasabihin niya. Kinausap nga ni Jonathan ang kanyang ama tungkol kay David. Ama, bakit ibig niyong patayin si David, gayong wala namang ginagawang masama sa inyo? Hindi ba't pinakikinabangan ninyo siyang mabuti? Ipinain ninyo ang kanyang buhay nang harapin niya si Goliath at niloob naman ng Panginoon na magtagumpay siya para sa Israel. Alam ninyo ito at inyo pang ipinagdiwang. Bakit ninyo siya papatayin gayong wala siyang kasalanan? Dahil dito, nagbago ang isip ni Saul. Sinabi niya, naririnig ng Panginoon, hindi ko na siya papatayin. Ang sagot na ito ng hari ay sinabi naman ni Jonathan kay David. Isinama pa siya ni Jonathan sa hari at tulad ng dati, pinaglingkuran niya ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Maawa ka, Panginoon, ako yung kahabagan. Lagi akong inuusig, nilulusob ng kaaway. Nilulusob nila ako, walang likat maghapunan. O kay rami nila, ngayon sa akin ay lumalaban. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang taglay kong suliranin, nababatid mo ng lahat. Pati mga pagluha ko'y may talang ka ng ingat. Kung sumapit ang sandali, ako sa iyo ay humibik. Ang lahat ng kaway ko ay tiyak na malulupig. Pagkat aking nalalamay, Diyos ang nasa aking panig. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, pangako niya'y iingatan. Pupurihin ko ang poon sa pangakong binitawan. Lubos akong umasa't may tiwala ako sa Diyos. Kung tao ring katulad ko, hindi ako matatakot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Ang anumang pangako'y dadalhin ko sa iyo, O Diyos. Ang hain ng pasalamat ay sa iyo hihahandog. Pagkat ako'y niligtas sa bingit ng kamatayan, iniligtas mo rin ako sa ganap na katalunan. Ako ngayon ay lalakad sa harap mo, O Diyos. Nataglay ko ang liwanag na ikaw ang nagdulot. May tiwala ako sa Diyos, hindi ako matatakot. Alleluia, 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 alleluia.
Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningningang pagkabuhay. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming tao buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ng napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami siyang pinagaling, kaya pinagdumugan siya ng lahat na may sakit upang mahipo lamang nila ang kanyang kasuotan. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na nakikita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At mahigpit silang pinagbawalan ni Jesus, ayaw niyang ipasabi kung sino siya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kung merong isang kasalanan na ayaw nating aminin, nahihiya tayong aminin natin, ito po ang kasalanan ng inggit. Di po ba? Kasi ang ibang kasalanan, agad mong mapapansin at mahahalata. Pagmumura, bisyo, galit, very obvious ang mga yan. Pero ang inggit, yan ay tinatago natin sa ating loob. Minsan, nakangiti ka pa, pero sa loob mo, nasasaktan ka. Di po ba? Sabi po sa pag-aaral, kapag naiinggit ka, parang merong nag-activate sa utak mo, kaparehas daw ng mararamdaman mo o mararanasan mo kapag sinuntok ka o kaya kapag sinipa ka. Ang ibig sabihin, envy causes you physical pain. At binabanggit din po ito sa Biblia, nakasulat po sa Kawikaan. Ang sabi, a peaceful heart leads to healthy body. But jealousy, like cancer in the bones. Wow! Sipin niyo po yun. Binibigyan mo ng sakit ang iyong sarili kapag ikaw ay naiinggit. Pero paano mo ba malalaman na inggit ka na? Baka naman hanggang ngayon, in denial ka pa. Ang sabi po ni Santo Tomas de Aquino, that envy is sorrow at another's good. Hindi ka naman galit sa tao pero nasasaktan ka kapag nakikita mo sila umaangat. Nasasaktan ka kapag sila mas napapansin kesa sa'yo. Nasasaktan ka kapag nakikita mo ang iba ay pinagpapala. Kapatid, delikado ang inggit. Dahil sabi po ni San Agustin, jealousy is like rust. Little by little, it eats our hearts. And there are 3 stages of envy that destroys our peace and joy. The first stage is comparison. Diyan po nag-uumpisa ang inggit kapag hinahambing mo ang iyong sarili, ang iyong buhay sa buhay ng iba. Kapag sinasabi mo na, bakit siya meron, ako wala. Para bang kapag allergic ka sa tagumpay ng iba, diyan nag-uumpisa na ang inggit mo. The second stage of envy is insecurity. Sinasabi mo, baka hindi ako enough, hindi pa ako sapat. Kahit na meron ka ng biyaya, hindi mo lang napapansin kasi nakafocus ka't nakatingin sa iba. The last stage of envy is bitterness. Kapag sinasabi mo na, kung hindi rin ako magtatagumpay, sana wala na magtagumpay. Yan po yung sakit ng loob, hinanakit. Dito po, delikado na. Kasi hindi mo lang gustong umangat ang iba. Gusto mo pa silang bumagsak para lang gumaan ang iyong pakiramdam. Mag-ingat po kayo, mga kapatid, sa inggit. Kasi hindi lang relasyon natin ang nasisira.
pati din ang pananampalataya. Dahil kapag inggit ang nagahari, kahit ang tingin natin sa Diyos, unfair. At ito po mismo ang ating narinig sa ating unang pagbasa. Ito ang nangyari kay Haring Saul. Narinig daw niya yung kanta ng mga tao pagkatapos magtagumpay ni David laban kay Goliath. Ang sabi daw ng mga tao na sumusunod kay David habang sila ay nagpaparada, si Saul nakapatay ng libo-libo. Pero itong si David, nakapatay ng 10,000. Hindi daw nagustuhan ni Haring Saul yun. At ito ang naging mitya ng kanyang inggit. Dahil lang sa isang kanta, dahil lang sa papuri ng mga tao. Doon nag-umpisa ang kanyang pagdududa kay David. At natakot daw siya. Tingnan niyo yon mga kapatid. Ganyan nag-uumpisa ang inggit. Maliit na simula. Isang comment lang. Isang balita lang. Pero kapag pinatira mo ang inggit sa puso mo, nagiging halimaw yan. Kaya umabot nga po si Saul sa punto na pati yung anak niya si Jonathan, sinabihan niya dun sa maitim at masamang balak niya, ipapapatay daw niya si David. Ganon kalakas ang inggit. Kapag hindi mo pinatay ang inggit sa iyong puso, papatayin niya ang relasyon mo sa ibang tao. Pero tingnan niyo po ang kagandahan dito sa kwento. Si Jonathan, ang anak ni Saul. Si Jonathan ang dapat magmamana ng pagkahari ng kanyang tatay. Siyang may karapatan na mainggit. Kasi hindi niya makukuha ang pagkahari. Ang susunod na hari, si David. Bakit hindi siya nainggit dito kay David? Kasi naman po, hindi hinayaan ni Jonathan na mabalot ang puso niya sa inggit. Sa halip, mas pinili niya magmahal. Pinili niya ang kabutihan. Pinili niya ang pagkakaibigan. Imbis na sumabay siya sa galit ng tatay niya, si Jonathan pa ang tumulong para magkasundo, magkausap si Saul at si David. Humanap ng paraan para maalis ang inggit sa puso ng kanyang tatay. Wow, napakabihira po nun kung pakaisipin niyo. Kaya tandaan niyo po ito, ang taong walang inggit ay hulog ng langit. Isa pong milagro kapag mayroong mga tao na malayo sa inggit at hindi nagpapaalipin sa inggit. Ang tanong, paano kaya natin maiiwasan ang mainggit at ma-insecure sa ibang tao? Ang inggit po, hindi napapatay o nawawala sa pagpipigil lang. Mapapatay mo ang inggit sa pamamagitan ng pagpapalit mo ng puso. 4 na bagay po ang tandaan nyo kapag nararamdaman nyo na naiinggit kayo sa ibang tao. First one, huwag mong i-entertain ang inggit. Mabilis lang po dumadating, pumapasok ang inggit sa ating puso. Pero mabilis mo din pwedeng bitawan yan sa iyong isip at puso. Don't dwell on envious thoughts. Ang sabi nga po ni San Ignacio ng Loyola, when envy arises in your heart, do not follow the impulse. Choose goodness and peace. Kaya nga po, kapag nakita mo, mas maganda ang iba kaysa sa'yo. Huwag mo na sasabihin na nagparitoke lang yan. Kapag nakita mo yung magandang picture ng iba sa Facebook, huwag mo nang iisipin na filter lang yan, AI lang yan, nagpa-Photoshop lang yan. Kapag nakita mo na binigyan ng award ang iba, huwag mo sasabihin, huwag mo nang iisipin na swerte lang yan. Kapag nakikita mo yung mayaman ng iba, huwag mong iisipin na ninakaw lang nila yung yaman nila. Kapatid, hindi po kasalanan ang dumadaan ang tukso sa atin. Ang kasalanan, kapag hinahayaan mo ang tukso ng inggit, ay manatili sa iyong puso. Ang kasalanan ay kapag pinapakain mo pa ang inggit na yan. Ang kasalanan ay kapag pinapatambay mo ang inggit sa puso mo. Amen? Kaya kapag ikaw ay inggit, stop, pray, and then shift. Pangalawa po, maglagay ka ng distansya sa pinanggagalingan ng inggit mo. Ang sabi po ni Saint Benedict, avoid envy. It destroys unity. Minsan kapatid, hindi mo naman kailangan na maraming update tungkol sa ibang tao eh. Ang kailangan mo sa buhay mo, maraming kapayapaan. Amen? Kaya nga, kung ang pinagmumula ng inggit mo ay yung pagtitingin mo sa buhay ng ibang tao, bawasan mo yan. Bawasan mo yung pagtitingin mo sa
feed, sa Facebook, sa TikTok, sa nangyayari dyan sa iyong kapitbahay. Tandaan mo, hindi naman lahat ng iyong nakikita dapat mong sundan. Kung wala kang nakikita, kung wala kang pinapanood, hindi mag-uumpisa ang inggit sa puso mo. Amen? Pangatlo po, magpasalamat ka palagi. Kasi po, ang pasasalamat ay ang gamot ng inggit. Gratitude cures our envy. Ang sabi po ni San Ambrosio, gratitude is better than envy. And gratitude is the remedy for envy. Ang ganda din po ng sabi ni San Jeronimo that envy blinds a person. It keeps him from seeing your own grace. Kapatid, minsan, hindi naman talaga kulang ang biyaya natin. Bulag lang tayo sa ating mga biyaya. Kaya tigilan mo nang sinasabi yung sana all. Sinasabi niyo po ba yon? Tinatype niyo po ba sa comment section? Ang expression na sana all ay ang wika ng mga inggitero at inggitera. Amen? Sana all may bagong kotse. Sana all nagbabakasyon sa Boracay. Sana all may mabait na asawa. Kapatid, baka nakalimutan mo, all of us are blessed by God. Amen? Iba-iba lang ang blessing ni Lord sa atin eh. Pero bakit lumiliit at nawawala ang blessing ni Lord sa iyo? Kasi hinahambing mo na ang iyong buhay sa buhay ng iba. Kaya hindi mo nakikita yung blessing mo kasi palagi kang nakatuon sa blessing ng ibang tao. Amen? Kapag nagpasalamat ka, bumabalik ang iyong tanaw, nakikita mo, blessed din pala ako ni Lord. May ginagawa din pala ang Panginoon para sa akin. Amen? Pangapat po at kahuli-hulihan, manalangin. Dahil ang iyong inggit ay sugat ng puso. Sabi po yan ni Padre Pio, when you feel jealous, pray. Prayer kills the poison of envy. At sabi po ni St. John of the Cross, a heart that is resting in God does not compare. Comparison is the source of envy. Kaya ang tunay na lunas kapag tayo'y naiinggit ay pagpapahinga sa piling ng Diyos. At kapag ramdam mo ang Diyos nasa buhay mo, payapa ka, masaya ka, at magiging mas magaan ang pakiramdam mo. Amen? Hindi mo kailangan mainggit sa iba. Amen? Dahil ikaw din ay mahal ng Diyos. Isipin mo lang na ikaw ay nakasandal sa pader, nakasandal sa Diyos. Pababayaan ka ba ng Panginoon? Hindi. Mga kapatid, may dalawa pong tao sa loob natin araw-araw. Meron dyan, parang si Haring Saul. Yung bang pakiramdam mo, takot kang maunahan, madali kang masaktan, kapag ang iba, umaangat. Pero meron din naman tayong Jonathan sa ating mga kalooban. Yan yung diwa na marunong ka magpakumbaba. Yan yung diwa na marunong ka magsaya kapag may nagtatagumpay sa iyong kapwa. Yan yung diwa na marunong manindigan, lumaban para sa tama at mabuti. Kaya tanong ko po sa inyo, mga kapatid, kapag meron taong umaasenso sa paligid mo, sino kaya ang palalabasin mo sa iyong puso? Si Saul na mainggitin o si Jonathan na mapagmahal? Magdasal po tayo, mga kapatid. Mas piliin sana natin maging kamuka ni Jonathan. Hindi mo kailangan mainggit dahil kahit ikaw, pinagpala ka ng Diyos, mahal na mahal ka ng Diyos, at hindi ka papabayaan ng Diyos. Amen? Tandaan po natin, mawawala ang inggit kung hindi mo papansinin ang inggit na namumuo sa iyong puso. Kung lalayo ka sa pinagmumulan ng iyong inggit, kung araw-araw magpapasalamat ka, kung mananatili ka sa Diyos, pinagmumulan ng ating buhay at buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga namumuno, naway may tapang na harapin at pasanin ang bigat ng hamon na palagi ang pagbabago at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa mga taong nangangailangan ng tulong, naway huwag nating isara ang ating puso, bagkus higit na maging aktibo tayo lahat na makibahagi sa gawain ni Kristo
nagpagpapagaling at pagbabalik loob, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga nag-aalaga ng mga may sakit, naway huwag silang mapagod at higit pa nila silang bigyan ng personal na atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos ng aming buhay, tulungan mo kaming magpatuloy sa gawain ni Jesus na magbasbas at magpagaling upang tunay namin maipahayag sa lahat ang mabuting balita ng kanyang ebanghelyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Aming ating alay na ito, ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo. At tanggapin ang alak na ito, inuring inihain sa'yo. Mahal naming Diyos, iyong tanggapin ang munting alay mula sa amin. Buong puso namin hintayin pagpapala ng aming hiling. Pagpapala ng aming hiling. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay na ito ay mapuspos nawa ng iyong pagpapala at patatagin mo kami sa pananampalataya sa pinanghawakan ni San Vicente, Diakon at Martir, hanggang dumanak ang dugo niya sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan, lagi mong pinapaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan, sa pagkakaroon ng mga kaanib na maasahan at tapat tulad mo sa pananagutan, upang magbunga ang punyagi ng iyong anak, na sa iyong pag-ibig kami makatulad. Ang mga banal na tao tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa at pananalangin wagas. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon, ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal. Si San Vicente na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
just to follow you. Here is my heart. Here is my mind. Here is my soul. Here is my whole self. I am for you and Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, sa pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, hinihiling namin ang pagtulad sa katatagan ni San Vicente. Kami naway pagindapating magkamit ang gantimpalang walang maliw para sa pananatiling matapat sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Handaan niyo po ang kapayapaan ang nagbibigay ng kalusugan sa ating pangangatawan. Pero sabi ng Biblia, ang inggit daw ay parang kanser, naninira, nagbibigay ng sakit o karamdaman sa ating pangangatawan. Envy is like cancer in our body. Mag-ingat tayo. Paano tumutubo, namumunga ang inggit sa ating mga puso? 3 stages. It starts with insecurity. Kapag wala kang believe sa iyong sarili, kapag hindi ka nagtitiwala, naniniwala sa Diyos. Pangalawa, comparison. Pag hinahambing mo ang iyong biyaya sa iba, doon nag-uumpisa ang inggit. Doon mo nararamdaman ikaw ay nanliliit. But third is bitterness. Bitterness is allowing your anger to stay in your heart. Pag nagalit ka, hindi mo binatawan yan. Kapag naiinis ka, inalagaan mo yan. Kapag ang inggit, hinayaan mong tumambay sa iyong puso, diyan nagiging halimaw. Yan ang dumi, sakit ng ating loob. Bitterness, hinanakit. Hindi lang po nakakasira ang inggit ng ating relasyon, o hindi pati ang ating tiwala sa Diyos. How to remove envy or insecurity in your life? First, don't entertain it. Opo, biglang darating yan, mararamdaman mo, pero hindi mo naman kailangan pakinggan at sundan. Di po ba? But secondly, put a distance between you and the source of your envy or jealousy. Kung dahil napapansin mo sa pag-scroll mo, pag-Facebook mo, diyan naiinggit ka, nakikita mo mas magandang buhay ng ibang tao, hintuan mo. Kung bawat na lang mapapadaan ka, diyan sa bahay ng iyong kapitbahay, mas malaki yung bahay niya, mas maganda yung kotse niya, huwag kang dadaan doon. Put a distance between you and the source of your envy. Third is gratitude. Pag ikaw ay nagpapasalamat, binubuksan niya ng iyong mata sa mga biyaya ng Diyos sa iyong buhay. Palagi ka lang magpasalamat para palagi kang maging masaya. At pang-apat, magdasal. What is prayer? Prayer is allowing God to rest in your heart. Prayer is resting in God's heart. Pag talagang malayo ka sa Diyos, walang espiritu ng Diyos sa iyo, papasukan ka ng espiritu ng inggit dahil ang inggit ang maninira hindi lang ng iyong katawan, kundi ng iyong kaisipan, puso at kaluluwa. Kaya ngayong araw pong ito, tigilan muna natin sabihin yung sana all. Imbis na sabihin, sana all, sabihin mo, all of us are blessed.
I am blessed. I am loved by God. God has blessed me so much. Because God is good, sobra-sobra. Yan ang iyong magandang dasal kapag naiinggit ka na. All of us are blessed. I am blessed because God is good, sobra-sobra. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Praise